Baguhin natin yung mentality natin na yan. Oo. Katulad nyo, binibigyan kita ng 2 billion, ayaw mo? Para magbigay ka ng composting machine, ayaw mo? Ha? Ha? Oh. Ang mura na ngayon, may technology na yung artificial insemination. Hindi nyo naman kailangan mag-import na ng ano eh. Patay na patay kayo mag-import eh. Hindi nyo ba alam na, alam ko naman kaya gusto nyo mag-import, gusto nyo ng pera. Ayusin nyo today. Mag-usap kayo, mag-projection kayo ng tama. Hindi pwede yung 30 years, 1% of demand. Gusto nyo another 30 years, 1% of demand na naman. Ano ba yan? We are targeting to double the volume of milk in the next 5 years. So next slide. What is the implication of that with regards to our milk supply? Kasi 1% tayo eh. Ano magagawa mo para increase yung 1%? Ano ang target mo every year na contribution mo to increase our milk supply? So since the base ng ating production is still 1%, so based on this projection, we can double the production every 5 years if we can grow only 15%. But I think the NDA counterpart is bigger no, in terms of volume. For PCC, we are targeting a 15% increase. Ba yun? The production ng Carabao will double every 5 years, ma'am, yung contribution niya. So, 2% after 5 years. Yeah, I think for the Carabao now, the Carabao sector will contribute, but the cattle is will contribute bigger. Cattle, mas malabo pa yon. Ikaw na nga lang ang pag-asa eh. Sa ngayon, you want to go to 42. Tapos 80. When? Ang tagal yun. Yung program nyo. Yeah, for the Carabao, because yun nga, our we can double, no? We can double the production. Yeah, 5 years. After 5 years, maloloka ako sa inyo. Yeah, I think ano ba yung sa baka natin target na? Yung ano? Yeah, yes po, ma'am. Ano tayo next year, ano yung following year, para may target tayo. Kasi parang hindi pwede naman 1% after 5 years. Ano ba yun? Double after 5 years. It's ko di 2% lang after 5 years. Maloloka ako. Base, yung current volume nyo ngayon. Yeah, yun nga. Yung current volume natin, nasa 6 million liters yung Carabao contribution. So we will grow that about 15 to 20% no, a year. So yun nga siguro, but ma'am, after we can, because the base is small, ma'am. In a double. Kasi ang panggagalingan napakaliit. O hindi pwedeng double kasi after 5 years, kasi that means magiging 2% ka after 5 years, sobra naman yun. Eh, liwanagin mo. Let's talk of liters, not ano. Ilan Yes, liters? Based dito, ma'am, we have nasa mga 6 million liters ang maproduce natin this year for the Carabao sector. So that will be expected about mga 2 million additional next year. So the increase every after year will be increasing also. For example, 2 million next year, that will be 3 million the next year,
So, 23, 6 million. Mas malaki pala ang cow sa'yo kasi mas malaki ang cows, ma'am, because mas malaki naman ang volume ng cows, no? But itong data, ito kasi, ma'am, yun lang ang part ng program natin. 24, 8 million. ilan? 2025 na sa mga, yun sa next year, ma'am, 2 million. 2 million. So maging 8 plus another 2 million. Lagyan na natin every year mayroon tayong additional 2 million. So, Anak yun, madadagdagan ng bird. yes po, ma'am. Kasi ano, ang next production year kasi niya is manganak siya after 3 years. So doon tayo malaki na yung increase after 3 years. O 2025, 2 million din. 10 million liters. Yes po. O tapos 2026 ano? So we can increase by about 3 million. Doble. Dapat dumodoble. Kasi pag nanganak, doble. Diba? Ang anak ng, alimbawa, ngayon ganito karami, nanganak, di doble. Dapat doble ng doble. 3 taon daw po bago mga anak yung pinanganak. Ano? 3 years pa kasi manganak, ma'am, ulit. No? So, Existing, manganganak uli yun eh. yes po, ma'am. Siyempre, yung anak niya, yun rin yun ang produce niya, di ba? For yung maintaining production niya. Ngayong taon. O di next year, nanganak ka. So, Anak ulit the following year. Di ba every year manganganak ka? Oh. So, in addition to sa bata na manganganak after 3 years, yung dati, manganganak every year. Tama? kasi siyempre yung base natin, for example, 6 million liters ngayon, maintain yon kasi manganak siya every year, magproduce siya. Pero Yung anak niya, madagdagan after 3 years pa siya mag-produce ulit. No? after 3 years, kung taon-taon nanganganak, Yan. meron, So, dadami. dadami yan, ma'am. So, yung exponential yung growth, the next 3 years, doon natin makukuha yung exponential growth. Yun nga, ganun ninyo exponential kasi hindi naman nakakahiya naman na every year eh. Madadagdagan lang ng 1. Diba? Hindi nga 1 eh. Ano lang eh, 20% lang. Sige, Senator, we can. Andyan ang NDA, ikaw NDA, ano mangyayari sa'yo? Kasi gusto ko yung milk supply natin, ang isolve natin yun, nakakahiya yung 1% of demand. Eto na pala si hold muna tayo kasi gusto niya yung SRA. Okay. We'll talk about SRA. Yun ang request ni Okay, we'll continue later. Thank you, Madam Chair. Actually, okay lang naman yung I'm also listening with regarding dun sa Philippine Carabao Center. It's also very close to my heart because this is a program to, a project of my father when he was president. No? So, sana lahat, hopefully, siguro pwede naman, okay naman. And then we go back to SRA. So siguro situation, how has the Philippine Carabao Center helped in improving the Carabao-based coconut ating dairy? So, actually, ma'am, we have already launched our new program, the Dairy Herd Build Up, because that is the important component para ma-increase yung ating dairy Carabao population. So, as of last year, based doon sa PAC survey, nag-increase na lang 10% yung ating population ng dairy Carabaos. No? So, because of the infusion ng ating How many heads total? Yung tinatanong natin ni Madam yes, Chair. based doon sa report, mayroon tayong 30,000
dairy carabao population. No? So if we could increase that. That's figure- nationwide? Is that nationwide figures? Yes po, Senator. Halimbawa, 30,000 ang population mo ng anak. Di 30,000 din ang anak. Di double. Bakit ka 10%? So, yun nga ang concern natin ngayon, ma'am, because not all, yung mga dairy population natin napupunta sa slaughter, yung ibang animal. So, that's why, Let's ang ini-slaughter natin yung male. Ang mga female, ginagawa natin dairy animals. Bakit pupunta sa slaughter? Ba't nyo i-allow na yung mga female lang i-slaughter? Ang slaughter yung male. Di ba? Ang male is for meat and the female is for milk. Di ba? O bakit mo dadalhin sa slaughter? so yun nga, yun ang ating, O kaya nga. Oo nga, kaya nga. Pero hindi ako maniwala na 30,000 dairy animal mo, manganganak lang 10%. Hindi siguro, mali yun. so, I think yun ang effort. Station po iho, dapat double. Ngayon, kung hindi talaga nanganganak, hindi naman 10%. Yes, yun nga, based sa aming evaluation, it's not only 30,000, no? That's the PSA report, no? Based sa aming mga calculations, nasa mga 60,000 yung actual population if we will conduct survey. Ngayon, ilan ang male, ilan ang female? Normally, that's 50% male, 50% female. No? O di kung 60,000, 30,000. Yes po. male. Yes po. Tapos yung 30,000, yun ang dadalhin mo sa slaughter, di ba? Yes po. Wag mo dadalhin yung female sa slaughter. Ayun, kung may 30,000 ka nanganak, ilan ang manganganak? Hindi 10%. It's about 50% ang mga anak. 15,000. Yes, yes po. Di 45 na the next year. 45 na the next year kasi nanganak na. Di ba? Ng kalahati. O ngayon, yung 45 manganganak uli, ilan ang manganganak doon? So yung 15,000 na dagdag, manganak yun after 3 years pa po, no? So Manganganak uli yung yung 30 Yung yung 30,000. So yes po. 15,000. Okay. O, so manganganak uli yun, 30,000 uli. 15,000 uli. Mm-mm. Oh. Tapos di additional, di ano na yan, 30,000 na. In hindi, mga 15, 30. Hanggang ilang taon bago siya tumigil ng panganganak? On the average, mga 8 years, 8 years or 10 years. Mm-mm. Gumawa ka ng program para makita natin. Hindi mo pwede sabihin 10% kasi kalahati nanganganak eh. Tapos yung mga nanganak na yon, manganganak uli after 3 years. Gumawa ka ng program para makita natin. Yes po, Senator. So we will conduct survey doon sa increase ng population. Yes. Ngayon, yung Carabao, ay yung cow. Ilan ang cow sa Pilipinas? Right now po, ang dairy animals po, ang total ay nasa 24,000. Pero halo-halo po yun, Madam Chair. Mula po sa bisirong lalaki hanggang sa mga inahin. Ibig sabihin, mas konti ang cow? Mas konti po, pero we produced 16 million liters last year. Magkano pinoproduce ng Carabao? Ilan? 6,000 lang, yung 30,000? 6 million, 6 million, 6 Senator. Tapos yung cow na, ilan ang cow? 24,000 po. Lahat yung dairy? Lahat po dairy na baka po yun. Ngayon, magkano pinoproduce niyan? 16 million po noong 2022. So on the average, magkano, ilan liter? Madam Senator, I need to also to emphasize na out of the 24,000 dairy animals, sabi ko nga po, halo-halo na ito, babae, lalaki, mula bata hanggang inahin. Nasa 5,500 po ang gumatas nung 16 million po.
Ano? Yung Sabi inahin mo po, dairy animal, Yes po. bakit may lalaki? Ang dairy animal, babae lang. yes po. Di hiwalay mo sa 24,000 yung lalaki at babae. Ano? Sige po, ano namin, ihiwalay po namin Madam Chair. Alam mo, pag ganyan kayong sumagot, sasabihin ko, napakabobo nyo. Mali yan. Gawin nyo yan. Ano ba yung mga sagot na yan? Yes, Your Honor. Pasensya na po. Sasabihin mo sa akin, dairy animal, 24,000, tapos sasabihin mo, may lalaki. Pag dairy animal, walang lalaki. Ayan. Yes po, Your Honor. Nainis na ako. Your Honor, to provide an Alam ko, sa lahat ng agency ng government, sa inyo ako banas na banas kasi nahihimatay ako that you are in existence for 30 years, 1% of demand ang production nyo. Ano ginawa nyo for 30 years? Tapos ngayon sasagutin nyo ako ng ganyan. Napakamali naman yan. May hindi mo alam kung alin ang lalaki at alin ang babae doon sa iyong population. Oh. Tapos, yung sasabihin mo sa akin, production mo ng milk, dapat katumbas yun nung history na magkano pinoproduce ng isang dairy, isang cow na milk. 7 ba? 7 liters per day, ganon. Di ba? Pounded yan eh. Oh, kasi pag namimigay tayo ng dairy animal, kinocompute ko yun eh. Sabi nila minimum 5 liters a day. So 60 pesos ang isa. So yung nag-alaga ng isang animal will earn 300 pesos a day. Doon ayusin nyo yan. Nahihimatay ako sa inyo. Kaya pala nagkaganyan tayo. Mag-aral kayo. Mag-aaral. Kayo yung naandyan. Mali yan eh. Kasi kung meron kang ganitong population, ilan ang manganganak sa isang taon? Yun ay dadagdag mo. Sabi mo, after 3 years, manganganak din yun. Di ilinya natin kung ilan yun. Tapos yung existing mo, manganganak din yun. Di ba? Oo, ayusin nyo, projection nyo. Ba't ganyan ang sagot nyo? Naku naman. Tapos ikaw, NDA, mamimigay ka, hindi maintindihan. Minsan 10, minsan sinabi ng 50. Kasi yun ang minimum to justify a processing equipment. Tapos mamimigay ka, minsan 10, minsan 15, Ako nga, hindi ako humingi sa inyo, bumili ako ng 50. Kasi sabi, yun ang minimum para to justify a processing equipment. Oh, bakit hindi nyo bigyan ng 50 yung isang co-op? Paano nila i-justify yung processing nila? Kung bibigyan nyo ng konti. Tapos pinagpipilitan mo, mag-i-import ka, sinasabi na ng mga farmer na hindi na kailangan mag-import, yung na lang. Artificial insemination na lang, ang mahal-mahal ng imported. Tapos yung imported mo, pagdating dito, namamatay pa dahil hindi maka-adjust sa Pilipinas. Tigas ng ulo nyo, naiinis. Mag-aral kayo at bumalik kayo. Di pwede yung explanation nyo yan. We'll go na lang sa sugar. Ayusin nyo yan. Yung projection nyo, ayusin nyo, mali yan. Yes po, Senator. Yun nga, I think yung program natin will increase doon sa... After 5 years, what do we expect from you after 5 years in terms of supply? Kasi hindi na nga pwede mo sabihin sa akin na after 5 years, i-increase mo yung 1% na another 1%. Diyos Maria. Excuse me. Di ba kasi siya sa ako, wala. So you cannot. Bakit hindi nyo mamomonitor Hindi kayo nga. nagbigay? Binatawan. Magpo-project ka eh. Binutawan niya nila. Bakit nga, bakit nyo hindi i-monitor nyo ang milk supply? Yes po. Performance nyo. Oh. Yes, I think... After 5 years, 2% kayo. Pagtatawanan na naman kayo. Yeah, pero yung ating total dot. Mali yun. Mali talaga. Mali yun.
Sila nagmamanage eh. They should be in control of the situation. Yeah, Kaya pala nagkakaganyan yun. hindi report pa. Bababariling ko. Claim naman, actually. We'll go to SRA. Ayusin niyo yung report nyo. Papalik kayo sa Webes. Ayusin nyo today. Mag-usap kayo, mag-projection kayo ng tama. Hindi pwede yung 30 years, 1% of demand. Gusto nyo another 30 years, 1% of demand na naman. Ano ba yan? Sayang ang hirap sa inyo. Oh. Ang mura na ngayon, may technology na yung artificial insemination. Hindi nyo naman kailangan mag-import na ng ano eh. Patay na patay kayo mag-import eh. Hindi nyo ba alam na alam ko naman kaya gusto nyo mag-import, gusto nyo ng pera? Hindi na naman kailangan mag-import. Meron ng mura lang yung ano, bibili ka nung ano. Tapos may suggestion, Yusek, na mag-establish na tayo nung pag-produce nung anong yon, yung ginagamit sa artificial insemination. Ilagay nyo sa budget nyo na mag-establish na tayo ng gano'n. Ilagay naman. Saan linagay? Hindi, ilalagay sa 2020 sa PCC. Pero This po, Senator, may, yung, Sa Carabao at sa cow at sa goat. Hindi dapat Carabao lang. yes po, itong ating sex semen facilities ay magagamit no, for Carabao, cattle, ano, no. So, 1%. After 5 years, maluloka ako sa iyo. Have you accounted the private sector investment? yeah, there are, for cattle, there are private investors. So make a projection. Paano ba projection niya? Milk production. Mm-mm. Madam Chair, if I may, siguro, this coming Thursday, please prepare the projections. Kasi nga, we have to justify, this is the budget hearing, on why we will continue this program if it's only producing 1%. In 30 years, dapat, it should have been more. No? Kaya I understand the frustration of our chair. So, kailangan meron tayong projection. Second, third year, in the fifth year, dapat ganito na karami ang increase ng production ng dairy natin. And Madam Chair, I know that the Philippine Carabao Center in Nueva Ecija, ang laki na naitulong niya sa mga farmers, no, as a alternate livelihood. Pero dapat naikalat natin yan. Hindi lang na-confine doon. So I think yung projections will be very vital on Thursday. Yes po, Senator. So, our projection will be based on doon sa ready-to-drink milk, no? Kasi yun ang pinoproduce natin. Not talaga doon sa total milk production because majority of the demand natin ng milk ay yung mga powder milk, no? So, yun ay na-import. Yung pag-compute natin in ready-to-drink milk, I think nasa mga 20% na yung ating self-sufficiency. You have to justify yung sinasabi nyo na 20%. Let's see it, di ba? Kung how you are developing. I-explain nyo sa akin kasi mali yung sinasabi nyo eh. Hindi naman tayo interesado doon sa ini-import natin eh. Kasi gusto natin, in the long run, kumonti yung import at lumaki yung local. So, wag nyo sasabihin na nakakainom ng milk ang mga tao. At saka yung imported milk, tingin ko, ang nakakainom nun yung may kaya, middle class. Ang middle class sa Philippines, 15% lang eh. Ang lower class, 85%. So, gusto nating bigyan ng milk yung 85%, especially in the rural areas. Kaya nga nung tinutulungan ko kayo mag-increase ng production, ginawan ko pa rin kayo ng market kasi noon, at the same time, ipinapasa yung masustansyang pagkain para sa DepEd. Nilagay ko doon na ang DepEd bibili sa inyo, doon sa inyong mga beneficiaries, yung mga ano, para huwag na magsasabi sa akin na walang market, di ba? Kaya magko-continue sila at saka ang laking bagay para sa mga kababaihan kasi sila nag-aalaga. May kita na rin sila, hindi lang yung mga male farmers ang may kita. Meron na rin tayo mga female farmers na kumikita sa dairy. Yun ang gusto natin. Lumaki na yung kita ng ating mga farmer,
At kasi nagkaroon na ng income yung kanilang mga asawa, tapos nakainom ng gatas yung mga bata natin sa probinsya kasi may production na tayo ng milk sa probinsya, at mabawasan naman yung importation natin ng milk na 99%, sobra naman yun. Nasa shock ako doon sa 99% eh. Kaya kayo tinutulungan ko. Ayaw naman kayong mag-cooperate. Ba't ayaw nyo mag-cooperate? Tinutulungan nga kayo na, kasi siyempre pag sinabi 30 years kayo tapos 1% ang production yun, di ba? Kahiya-hiya yun. Ako magtatrabaho ako 30 years tapos 1% ang production ko. Pwede na ako magpakamatay. Wala akong saysay. Diba? Ano ba yun? Sus Maria Jose. Ayusin niyo yung projection nyo. At saka huwag mo sabihin sa akin na dahil pinamigay nyo, hindi nyo alam ang mangyayari doon sa pinamigay nyo. That's your job. That's your job to monitor. And to see if our development plan is maganda or pangit. Kasi kung pangit, papalitan natin. Alam mo, naisip ko lang yung yung model na yan kasi nagpunta ako sa Pagadian City. May isang barangay doon na binigyan ng OSAID ng baka, yung lahat ng mga asawa ng farmer. Tapos may processing plant sila doon sa isang tindahan nila doon, isang barangay lang sa Pagadian City. Tapos sabi sa akin nung co-op na may-ari nung processing, binebenta daw nila doon sa school sa barangay, yung kanilang produkto. So sabi ko, ang gandang model, di ba? In fact, kaya yun ang ginawa kong model sa inyo, na mamimigay kayo ng 50 animal, isang processing sa bawat willing na mga co-op. Kaya sinisimulan natin yon. Kaya lang, gusto ko makita lang, ang tinatanong ko sa inyo, after 5 years, ano na ang ma-expect natin na production ng milk sa Pilipinas because of the model we are doing. Parang mali naman yung computation nyo. Diyos ko, after 5 years, 1%. Pag ganun ang mangyayari sa atin, mali model natin. Mali model. Oo, kaya ayusin nyo yung model nyo kasi that's your problem. That's not the problem of the senators. We're just helping. That's the problem of your agency, Philippine Carabao Center at saka National Dairy Authority. That's your problem. Bigyan nyo kami ng magandang presentation. Okay, so we now hear from you. I just want to explain to you why I'm very particular about composting our kitchen and garden waste, diba? Kasi gigil na gigil ako doon sa 10 billion budget for importation of inorganic fertilizer. Hindi ko ma-imagine na maggagasta tayo ng 10 billion for inorganic fertilizer na masama naman sa soil natin. 38% of the soil of the Philippines are degraded. And ang dami-dami natin basura. Kitchen and garden waste comprise 50% of our waste. Nagkalat lang yan. Ako since 2002, doon sa aming bayan sa Las Piñas, bumibili ako taon-taon ng composting machine out of my own money para gawing fertilizer yung aming kitchen and garden waste kasi gigil na gigil ako dyan. And nagtagumpay kami. Alam nyo, we have now in our city 89 composting facility. We produce 89 tons of organic fertilizer every month. 1 ton for each composting machine. And then, pinamimigay ko po yan sa mga farmer at saka urban gardeners na binibigyan ko sila ng libreng seeds. Kasama niyan, para magtanim sila ng gulay, para pag wala silang trabaho, hindi sila magutom at hindi sila magnakaw. Kasi nung nagkaroon ng COVID, ninanakawan pati yung aking mga composting machine na makina, ninanakaw nung aking mga kapitbahay dahil nawalan siguro ng trabaho, walang makain. Kaya binibigyan ko sila ng vegetable seeds at saka organic fertilizer para magtanim sila at nang hindi sila magnakaw. At alam nyo ba, sa aming bayan, we save 300 million a year
para sa pagtatapon ng basura dahil inire-recycle namin yung aming waste. Continue 300 billion a year. Isang bayan lang. Kaya ako, gusto kong gawin yan ang lahat ng bayan sa Pilipinas. Kaya panay ang pakiusap ko na imbis bili natin ng chemical fertilizer na lahat ini-import natin kasi the only chemical fertilizer company dito sa Pilipinas, sinira ng Yolanda. Kaya lahat imported. Imbis na mag-import, dilinisin na lang natin yung ating kitchen and garden waste, gawin nating organic fertilizer at libre sa mga farmer natin. Gusto kong dadating ang araw na wala na tayong import ng chemical fertilizer. Gusto ko manggaling sa ating kitchen and garden waste. Kaya pinibigyan ko ng pera itong Bureau of Soil and Water Management para mamigay sila ng composting machine. At yung supplier naman na magtuturo willing naman sila magturo kung paano gagamitin yung composting machine. Hindi na kami tinuruan. Yung binilang ko ng composting machine ang nagturo to sa aming mga trabahador kung paano gamitin yung composting machine. Bakit ayaw nyo? Itigil ko daw. Gigil na gigil ako doon sa 10 billion mo kasi hindi naman kailangan yun At mas maganda pa ang soil. Tapos sabi ng PhilRice, yun daw compost natin, dagdagan lang natin ng animal manure, pwede na sa rice. Nanggigigil na rin yung mga may animal manure Lahat sila kinakausap ako, nabilhan nyo daw sila ng organic fertilizer, willing silang i-process yung kanilang animal manure para ipagbili sa inyo yung kanilang organic fertilizer. 10 billion? Nasya-shock ako sa 10 billion. Para sa importation of fertilizer. Nasya-shock ako doon. Talagang ako, tinotolerate ko kayo lang doon. Ano lang yon? Temporary lang yon. Yung importation natin is temporary. We use that to i-cover yung shortage natin. But the permanent solution would be that we produce our own. Hindi ba? Katulad nung seeds, 10 billion din sa seeds. Samantalang kayang-kaya ng PhilRice na mag-produce together with our farmers yung inbred seeds. Ba't ayaw natin noon? Tapos meron na ngayong mga kumpanya dito sa Pilipinas that can produce hybrid seedlings. Pumupunta nga sila sa akin, pinipresent nila yung hybrid seedlings nila. Bakit tayo mag-i-import sa iba? Ba't hindi natin bilhin yung ating sarili? Para nabibigyan natin ng trabaho yung kapwa natin Pilipino na naghihirap. Alam mo, nung araw, tayo pinakasikat. Pero ngayon, talon-talo na tayo. Yung mga articles na nare-read ko, talo na tayo ng Vietnam, talo na tayo ng Thailand, talo na tayo ng Indonesia. Bakit? Bobo ba tayo na tatalunin tayo ng lahat? O mahilig lang tayo mag-import? Kaya hindi natin na-develop yung ating sarili. Alam mo, baguhin nyo yung inyong pag-iisip. Hindi na tayo importation, developmental tayo sa Pilipinas. I-develop natin, nakakahiya. Alam nyo, pag nagbabasa ako ng article na talo na tayo ng lahat, nalulungkot ako Kasi dati, tayo ang number 1 Noong 1950s, tayo ngayon ang kulelat. Ang tatalunin na lang natin, Myanmar. Di ba nakakahiya? Baguhin natin yung mentality natin na yan. Katulad nyo, binibigyan kita ng 2 billion, ayaw mo? Para magbibigay ka ng composting machine, ayaw mo? Lahat sila nanghihingi sa akin ng pera, ikaw lang binibigyan ko Kasi gusto ko matanggal yung 10 billion na tawag doon, pag-import ng chemical fertilizer, nanggigigil ako doon Kaya ako binibigay yan sa iyo. Tapos nagre-reklamo ka pa na stop daw muna. Ano yan? Ba't nyo ini-stop? Temporary lang yung importation natin ng chemical fertilizer. Dadating ang araw na tayo talaga ang gagawa ng sarili nating fertilizer at organic pa. Alam nyo, sa France, pinagbawal na nila chemical fertilizer. Ano na sila? Ano tawag nila doon? Yung
natural farming. Kasi daw yung kinikita nila sa export ng kanilang produkto out of their chemical fertilizer, ginagamit lang nila para linisin nila yung ilog nila. Kasi na popollute ng chemical fertilizer yung ilog nila. Bakit pa nila ipopollute ang ilog? Magpapakahirap sila magtanim tapos lahat ng kita nila doon sa tanim nila, gagamitin lang nila para tanggalin yung pollution sa ilog nila. Pinagbawal nila ang chemical fertilizer. They're doing natural farming. Tinanong ko sila nagpunta ako doon ba't kayo natural farming? Kasi ma'am, nauubos lang ang pera namin, kalilinis ng ilog namin, lahat ng kinikita namin sa aming mga export, ginagamit lang namin para linisin ang ilog namin. Kasi yung chemical fertilizer, nakaka-pollute yan ng water. Tumutuloy yan sa ilog at napopollute ang water. So bakit natin gustong-gusto yon? Ba't gustong-gusto natin yon? Samantalang we can make our own fertilizer. Napakadali. Ang dali-dali gumawa. May trabaho pa yung mga tao kasi yung gagawa ng chemical, sa amin, araw-araw, nakasakay sa bisikleta, kinokolekta yung mga kitchen and garden waste na nilalagay lang ng mga bahay sa plastic, sa kanilang, sa kanilang fence, yung kanilang gate. Tapos yung aming trabahador, hindi nga sumasakay sa sasakyan bisikleta lang kinukolekta every morning tapos dinadala dun sa sa kanilang composting machine na barangay based. Alam nyo yung aming composting machine na yan, nanalo yan, binigyan ng Austria the best sustainable practice. Yung at pinapunta ako sa Singapore at pinag-speech ako dun sa kanilang mga bisita all over the world sa Singapore tungkol sa ating pangungulekta ng kitchen waste na kinocompose natin sa composting machine. Alam nyo, ang isang composting machine can produce 1 ton a month. So times 12, that's 12 tons a year. Times 60, that's 720,000 pesos a year nakita. Ang isang composting machine is only 800,000 pesos. So payback period is 1 year. Mahal pa nga sa inyo kasi mahal kayong bumili kaya kayo 800,000 pesos. Pag ako bumili 500,000 lang. Di 1 year lang ang payback period. Di ba magandang negosyo yon? Di ba? Walang negosyo na ang 1 year ang payback period. Walang negosyo na ganun. Kaya mahalin nyo yan. I-promote nyo. At ako munti mo, makakasave tayo ng 10 billion a year. Tapos mabibigyan pa natin ng libreng fertilizer yung ating mga farmer. Tapos mabibigyan pa natin ng trabaho yung nagagawa ng compost. Kasi 2 empleyado isang composting machine Yes, okay. Bumaba yung production, ma'am, kasi wala na silang puhunan. They could not even afford to take care of their equipment. Hindi, kung i-consolidate po sila, ma'am, doon na tayo na at 30 hectares, we can already give them 1 tractor. 1 tractor is already efficient for 30 hectares. But nung dinivide po yung lupa, they lost all their tractors. They could no longer afford to maintain all the mechanization, ma'am. Yes po. And that is 523, 8 years ago. 8 years ago. And we gave money. Kaya nga parang nalungkot kami kasi yan ang una naming pinasa kasabay yung IUUF. Yung IUUF was passed because we want to renew our GSP Plus sa Europe. So requirement yung IUUF to renew yung GSP Plus natin sa Europe. And at the same time kayo, kasi lobby kayo ng lobby, natulungan kayo. And then after we passed the SIDA law, hindi naman in-implement. Sana nung hindi okay yung inyong nag-lobby kayo sa president na paltan para hindi tayo nagkaganito, di ba? Wala naman nagsalita Parang ang feeling ko, you agree with, payag kayo ng ganun Kaya parang nawalan na rin kami ng gana kasi
How can you do that? Binigyan kayo ng 2 billion, ayaw niyong implement. Di ba? Hindi in-implement eh. O, tapos, and then ngayon, ang chismis sa inyo, yung nag import part of your group na mga miller. So, ayaw na rin nilang tulungan ng farmer kasi kikita na lang sila sa importation. How can that you allow that to happen to your industry? Totoo ba yun? As far as I know, ma'am, because of the information that I got, ma'am, we had that the traders, the people with international trading licenses, those are allowed to import po, ma'am. We have seen and known that some of them are millers po, ma'am. Yeah. And so kung miller ka, that you are malaki kita mo sa importation, di sasara mo na yung milling mo, kaya lalong kawawa yung mga farmer. Oh. The sad reality, ma'am, Madam Chair, mas madali mag-import, hindi mo na po problemahin yung production, yung farmers at iba pa. Mas malaki pa yung kita. Mukhang ganun na nangyari. I'm hoping that under, at least you are a farmer, that we will really try to revitalize the industry, of which the SIDA law was really intended to. Sana naman after 8 years of, after its passage now that we will already go towards that direction. Anyway, the President already also gave the direction that he wants self-sufficiency at the end of his term. No? So we're hoping that we're backing on you, Madam Chair, that at least you're a farmer, that your heart will be really for the industry of to revitalize the sugar industry. Yes po, Sir Senator, Madam Chair. Paano nyo solve yung problem na nagsasara ang milling? Who will do the milling? Meron bang katulad yung ginawa namin sa rice na may murang milling? Na parang, wala ba kayong model ng murang milling? Yung pwede mo nang ibigay sa co-op, small milling machine for sugar? Kasi sa rice may ganun eh. We can actually, I think, so far, ma'am, in the industry, there is only one small mill na we consider small, which is about less than 1,000 tons per day. Magkano ang isang ganun? I have no idea of the price, ma'am, but I can check from the owners. Kasi At kami least- ngayon, namimigay kami sa rice farmer ng milling machine eh. Kasi para hindi sila dependent on the trader and the miller, di ba? Katulad nung sa Batangas, nagsara, wala, kawawa yung mga farmer, wala na silang magamit na milling. Kaya dapat may model na maliit para the government can give the co-op milling machine para hindi sila dependent on the millers, sugar millers, para katulad nung sa Batangas, nagsara yun, wala silang mapagdalhan ng kanilang bubuksan. Bubuksan? Ayan, yung sa Batangas po, ma'am, sa ngayon, URC will open this November po. But URC also bought the equipment of Don Pedro Ross, yung CADP, and then ililipat nila sa URC to expand their production po from 5,000 metric tons of cane to 8,000. Then mag-self-sufficient po ulit si Batangas. Mawawala yung problema natin. Mag-ooperate uli yung isinarang milling machine? Hindi or na, ma'am. new Wala. one? Sira na yun, ma'am. Sira na yun. Sira. So a new one. Hindi. Lilipat nila yung some of the equipment into the URC mill to expand it para na ma-meet po yung needs ng farmer natin, ma'am. Eh, sabi mo sira eh. There are certain pieces of equipment na sabi ng URC, Pwede it pa. will take long to import and matagal i-manufacture. Yun yung gagamitin nila from the old mill. Then yung mga madali lang daw bilhin, bili sila bago. Kasi nakakaawa naman yung mga taga Batangas. Wala silang mapagdala na milling. Sana ayusin nyo yan. Kawawa naman yung mga sugar farmers, di ba? Yes po, ma'am. Sa ngayon yung sa Tarlac, yung ginagawa natin is boosting their black farming capability kasi nawawala din yung supply ng mill para just to keep the mill alive as well. Kasi pag hindi, ma'am, magsasara din po yun. Can we not request we will sign
to return sa kanila yung 2B kasi ngayon 1B binibigay ng DBM. Kasi talagang 2 billion yun eh. 1 billion for infra, 300 million for loans, 300 million for mechanization, and then 300 million for black farm, 100 million for education, di ba? Yun yung So, maybe we're willing to sign, tayong dalawa. We can ask the senators to sign para ibalik sa kanila yun. That's a provision of the law eh. Kaya lang, hindi sila nag-implement, kaya kinat ng DBM eh. Madam Chair, yeah, we can support that, but I would like SRA to come up with the program on how to use the 2 billion. It is provided in the Yeah, law. but It is let's- provided in the law. Yeah, let's. And kami ang pumili noon eh. 1 billion for infra, 300 million for mechanization, 300 million for black farms, 300 million for credit, and 100 million for education. Ako sumulat ng batas na yun eh. Kaya memorize ko yun eh. Oh. Thank you very much, ma'am. Memorize by heart. Yes, ma'am. Hindi nyo naman in-implement. Di ba tayo, JV? Pareho tayo, yung agri-smuggling din, hindi rin. Actually, ma'am, Madam Chair, magkasunod to. Nauna lang yung Sugarcane Industry Development Act and then 2016, sinunod natin ang Anti-Agricultural Smuggling Law. So, itong in tandem, these two measures should have really helped revitalize by now the sugarcane industry. Pati yung IUUF, sabi sa akin ng BIFAR, pag pinasa ko daw yung IUUF, yung 100 million nilang collection from IUUF will become 1 billion. Ang nangyari, yung 100 million na collection, naging 10 million. Walang nahuli. Bumaba pa from 100 million, naging 10 million. Imbes na yung 100 million, maging 1 billion. Ang promise nila sa akin, 1 billion. Grabe. Kaya yung tatlong batas na yun, medyo, ang maganda lang doon sa IUUF, na-renew yung GSP Plus natin sa EU. Yun lang. Pero yung performance ng IUUF, Diyos ko, bumagsak pa. From 100 million to 10 million. Imbis na ang promise sa akin, magiging 1 billion daw yon. And in-identify na namin ang pagdadalhan, ibibigay sa mga small fisher folks, tapos sa implementation ng IUUF, 40% sa implementation ng IUUF, tapos 60% para to benefit the small fisher folks in the municipal water. Wala ring nangyari. Kaya, because we cannot change the use because it's provided for by the law. Kailan ba mag-expire yung law na yon? Meron bang expiry? Wala. Forever? Okay, kasi yung yung RTL will expire after 5 years, next year. So we have, pero okay siya eh. Okay siya. Nila bigas para hindi na ma-renew yung RTL. Oo, para sabihin nila that it did not succeed. Oo, alam ko na yun eh, yung gimmick nilang yun eh. Kababait talaga. So we can ask the DBM to increase uli yung inyo from 1B to 2B. Oo. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, Senator JV. But you have to promise us. Baka mamaya hindi mo na naman gawin. Ako, Yes, ma'am. Promise po, ma'am. tayo.